Nag-aimpong ilang grupo ng mga manggagawa at mga partido politikal ng mosyon sa hukuman sa Pasig na bawiin ito ang inilabas na temporary restraining order kontra nga sa pagpapatupad ng aumento sa sweldo ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon sa ilang pong mga mambabatas, nag-aimpong kanilang hanay ng motion for intervention para nga hamunin ang TRO na inilabas po ng Pasig RTC Branch 152 laban sa 85 pisong aumento po sa minimum wage. At ginigate po ng ilang mambabatas na illegal ang inisyu pong TRO kontra nga sa naturang aumento. Ayon din po sa partidong manggagawa, ipinagbabawal po sa ilalim po ng Labor Code ang injunction laban sa proseso at desisyon ng mga wage board. Kaya naman, nanawagan silang ibasura ng hukuman ng petisyon laban sa naturang wage increase. Kaunting ginhawa para po sa ating mga kapatid na motorista. Epektibo po, salamat naman ang bawas singil sa produktong petrolyo. Simula po ngayong umaga, mas mura na nga po kaya lang hindi man lang umabot ng piso. Nakakaloka. Oo, mas mura nga po ng 60 sentimos ang kada litro ng diesel. Nasa 73 sentimo naman ang kada litro ng rollback sa gasolina at higit 2 piso sa kerosene. Ito po ang minimum na halaga ng mga rollback na inaprubahan ng DOE. Kita mo na pagpagbaba yung minimum ang sinusunod nila. Oo, samantala po bumaba po ang pandaigdigang presyo ng langis nitong Lunes matapos i-anunsyo ni US President Donald Trump na makikipagnegosasyon muli ang Amerika sa Iran para mawakasan na nga ang gera at muling mabuksan ang Strait of Hormuz. Sana naman talagang matapos na yan, Donald. Sana dire-diretsong maganda ang gising mo. O, partner. Oo, ngayong linggo rollback tayo kahit di umabot ng piso. Pasalamat pa rin tayo. My goodness! Nagsumiti po naman ang LTFRB sa palasyo ng rekomendasyon nito para nga sa 20 pesos na fuel subsidy para po sa lahat ng pampublikong transportasyon. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza, kanyang inirekomenda na maging epektibo ito ng isang buwan. Lumalabas po na nasa 4.5 billion pesos ang kinakailangan pong budget para nga sa naturang subsidiya. Maglalabas din daw po ang LTFRB ng rekomendasyon para nga sa interim fare increase sa lahat po ng pampublikong sasakyan habang gumugulong po ang sinasabing mga pagdinig sa naturang ahensya. Nagdaos po ang ahensya ng pagdinig noong pong Lunes para po sa ilang grupo ng drivers at operators ng jeepney, UV Express taxi at motorcycle taxi kung saan po ipresenta ng mga transport organizations ang kani-kanila pong mga petisyon para nga sa taas pamasahe. Paliwanag pa ni Mendoza, kailangan po nila na ituring sa komputasyon sa bilang ng mga pasahero para malaman magkano ang maaaring maidagdag sa kanilang kita. Samantala, nagbabala po ang Energy Regulatory Commission o ERC na maaaring maapektuhan ng pamumuhunan sa sektor ng enerhiya kung aalisin ang system loss charges na ipinapasa sa mga consumer. Ayon po kay ERC Chairman Attorney Francis Saturnino I, mahalaga ang pagkakaroon ng matatag at prediktableng mga patakaran para sa mga investor. Sinabi niya na maaaring magdalawang isip ang mga investor kung bigla na lamang mababago ang mga umiiral na alituntunin sa industriya. Dagdag pa po ng ERC, dapat maingat na pag-aralan ng mga panukalang reforma upang mapanatili ang tiwala ng mga mamumuhunan sa sektor ng kuryente. Alam naman natin, ang mga namumuhunan, medyo allergic sila kung may mga ganyan na bigla na lang mga nagbabago doon sa mga umiiral na patakaran. And they of course factor that in doon sa kanilang pagdedesisyon if they will invest or if they will continue to invest. Yan nga po ang tinig ni ERC Chairman Attorney Francis Saturnino I. Inaprubahan po naman ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pagtataas sa feed-in tariff allowance o feed-all. Ayon sa ERC, ito'y dahil nga sa kakulangan sa buffer fund na kailangan daw po para suportahan ang mga producers ng renewable energy. Sa kautusan po ng ERC, otorisado ang National Transmission Corporation na mangolekta ng dagdag na higit na 13 centimos per kilowatt hour simula ngayong buwan ng Agosto. Ibig sabihin, magiging higit ng 33 sentimo per kilowatt hour ang fit-all rate. Ang fit-all ay sinisingil po sa on-grid consumers at ipinambabayad po naman sa mga developers po ng renewable energy. At mayroong fixed rates para po sa kuryente mula sa kanila pong mga proyekto. At yan po mga kapatid ay gawa ng Philippine Congress.
Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.